Hi Libra, this is Jeff. Welcome pa sa ating channel. By the way, Libra, this is your weekly by tarot reading from October 6 to 12, 2025. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Tandaan, ito ay general reading. Kunin nyo lang po kung anong naka-resonate sa iyo. This is for you, Libra, ngayong October 6 to 12, 2025. Para po ito sa iyo, Libra, ngayong October 6 to 12, 2025. So this is your angel number 444. Sabi po dito, protection. Okay? This is your time to take confidence in all that you pursue. So, lahat yung mga ginagawa mo dyan, lahat mong gustong bigyan ng aksyon, kailangan nyo pong bigyan ng yung increased confidence. Yan. The divine universe is working through you and protecting you. So, you are divinely guided. Lahat ng mga ginagawa mo dyan, you are divinely guided. Time has come to allow all the doors. Time has come to allow all the doors of opportunity to welcome you with open arms. So, itong bibigyan mo ng aksyon, magkakaroon siya ng maraming opportunities. Okay? To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, I feel the loving care of the divine protecting me. I allow myself to pursue growth and opportunity. Again, I feel the loving care of the divine protecting me. I allow myself to pursue growth and opportunity. So that is angel number 444. So this is a spiritual sign of divine support, protection, and stability. So mag-build kayo, in-encourage kayo ng angel number 44 na mag-build kayo ng strong foundation sa inyong goals. At magtiwala sa inyong sarili, magtiwala din sa universe. Kasi magbibigay ito ng fruition. Magbibigay ito ng magandang bunga. O kung bibigyan mo ito ng aksyon. Okay? And so focus on hard work. Practice self-care. Okay? With angels working to guide you toward positive outcomes. So this is divine support and protection, stability and foundation, favorable outcomes. Magkakaroon siya ng positive outcomes. Magiging pabor na sa iyo. Okay? And clarity and focus, and patience and trust. So what to do when you see angel number 444? Build a strong foundation. Oo. Take time to fortify your life with discipline and consistency. Kailangan talaga yan. And maintain positive energy. Stay diligent in your efforts and focus on positive outcomes. Next is practice self-care. Prioritize your physical health and well-being. Next is show gratitude. Acknowledge the spiritual guidance and support you are receiving. So, trust the journey. Sabi dito, trust the journey. Have faith that your hard work will be rewarded and the divine help is present. Okay, so ang ganda po. Claim niyo po. Angel number 444. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, sa mga nag-donate, sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po.
Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Ang ganda, Libra. Dito pa lang nakikita ko yung positive outcome dito. Basta i-maintain nyo po yung positivity. Okay? Okay, so andito po si angel number 4 for yung positive outcome, may success. At kitang-kita ko yung joy and happiness mo, Libra. You deserve this. Claim nyo po. Makaka-receive kayo ng good news. Opo, makaka-receive kayo ng good news, may new beginning, at huwag kang mag-alala sa new beginning na ito, Libra, kasi this is change for the better. May paglilipat po dito or biyahe sa malayong lugar. Paglilipat or pwede din connection mo sa malayong lugar. Makaka-receive kayo ng good news, ha? Opo. At may reunion ako nakikita dito. Togetherness, party, special event, public event, community. Togetherness. Yes. So, ang ganda. Ang ganda po ng cards nyo. Claim nyo po, Libra. Angel, okay. Energy po. Energy para kay Libra. Andito po si Angel of Freedom. Kung may napansin kayo na repeating message, Libra, yan po ay kailangan ng atensyon. Okay? Kung may napansin kayo na repeating message, like for example, nanood kayo sa yung Monthly Gabay Tarot Reading, first half of the month of October, Daily Gabay Tarot Reading, at dito din sa inyo weekly, at may napansin kayo na repeating message, yan po ay pinupush ng cards sa inyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. So, na yung energy ni Libra. Kung may plano po kayo, wag nyo daw ibunyag. Sabi ng card nyo po. Kasi may nakita ko dito sa dalawang card na ito na may taong hindi totoo sa iyo. Okay? Tapos, yun po, ang unang sinabi kasi ng card dito, yung plano mo, wag mong ibunyag. Maging mapagmasid. Kasi may hindi totoo. Oo, pwedeng sisirain na yung plano mo or desisyon mo. Dalawang card po nagsabi dito na bumuo kayo ng diskarte upang makuha ang gusto mo. At umiwas kayo sa toxicity. Dalawang card mismo nagsabi niyan, ha. Oo, umiwas kayo sa toxicity. Okay, so bumuo ng diskarte upang makuha yung gusto mo. Kasi may nakita ko ditong nagpaplano eh. Oo, may plano, nagpaplano. Yan. Okay. May nakita kasi ako ditong controlling person or yung toxic na sinabi ng card nyo kanina na umiwas kayo. Oo. Or di kaya nagpasobra kayo sa trabaho dyan. Sobra sa trabaho or sobra sa paggasta sa material na bagay. Again, pwedeng ikaw to. Pwedeng concern mo to sa ibang tao.
So may ginagawa po daw kayo dyan na kailangan na alam mong hindi siya nakakabuti sa'yo, ginagawa mo pa rin. So like for example, para maintindihan mo, like yung sinabi ko kanina, sobra sa trabaho, 'di ba? Hindi yan nakakabuti sa iyo yung over overwork, overspending sa work, overspending sa material na bagay, hindi yan nakakabuti din sa iyo. Another example, overthinking, hindi yan nakakabuti sa iyo. So alam mo yung alam mo yung sitwasyon mo ngayon na may sitwasyon or may ginagawa kayo na hindi nakakabuti sa iyo. So, sabi ng card, kailangan mo ng freedom. Kailangan mo ng recovery. Like, oo. So, nagbigay na ako ng example, di ba? Like for example, yung sinabi ko kanina na nag-overspend kayo sa pera. So, alam mong hindi siya nakakabuti sa iyo. Hindi din na makakabuti sa ipon mo or sa bulsa mo. So, ano yung dapat gawin? Kailangan mong palayain mo yung sarili mo sa ganyan na overspending. Kailangan ma-recover. Kailangan ma-control mo, ma-monitor mo yung pasok at labas ng pera para magkaroon ng balanse. Basta po ang sinabi ng card dito na mas piliin yung magkaroon ng freedom and recovery. Okay? Okay, so to attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, I choose to be free from whatever holds me back. Again, I choose to be free from whatever holds me back. Kung sa Tagalog pa, pinili kong lumaya sa anumang pumipigil sa akin. Dalawa na po ito, kunin ko na ha. Wow. Andito po si Angel of Power and Angel of Courage. Sa career and money niyo po, nakikita ko dito na malakas ang iyong intuition. So, take these chances na malakas kasi yung intuition mo eh. Follow your intuition in making financial or business decision. Naghahanap ka kasi ng solusyon sa inyong problema dito, sagot sa inyong mga katanungan. So, sabi ng card, trust your own counsel first. Nasa iyo na yung sagot. Nasa iyo na yung solusyon. Huwag kang umasa sa opinion ng iba. Unahin mo yung sarili mo. Trust your own counsel first. Trust yourself. Makinig din sa inyong intuition. Maaari din may malalaman kayong sekreto kasi kung malakas ang intuition, may malalaman kayong sekreto. So, makinig sa inyong intuition. Okay, you have a confidence and persistence in your career. You are eager to achieve a successful outcome sa mga ginagawa mo sa inyong negosyo or sa trabaho mo. Ang advice ng card dito, don't give up. Don't doubt your strength. Maging matatag ka sa sandaling ito kasi ma-overcome mo yung struggles or challenges mo sa inyong career and money. So, harapin mo yung fears, struggles, or challenges kasi iwasan mo ito at mag-move forward ka with courage. Okay, so this is overcoming obstacles. This is resilience. May ganap dyan na naka-align sa passion mo at mukhang busy ka dito. You have inner power. Okay, so claim niyo po. Okay, so to attract more blessings, let us say the power affirmation kasi andito po si Angel of Power.
Let us say, I value my intuition and trust the messages I receive. Again, I value my intuition and trust the messages I receive. So, andito po si Angel of Courage. Let us say, I trust in my ability to stay strong. I trust in my ability to stay strong. Kung sa Tagalog pa, oo, kay Angel of Power, let us say, pinahalagan ko ang aking intuisyon at nagtitiwala sa mga mensaheng natanggap ko. Angel of Courage, let us say, nagtitiwala ako sa aking kakayahan at manatiling matatag. Love life, self-love, partnership, and romance ni Libra. Ngayong October 6 to 12, 2025. Wow. Nag-spend time ka sa mga taong nagbigay ng inspiration sa iyo and motivation. Single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa, Libra. May sinasabi rin dito na makakatanggap ka ng partner through friends connection. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, this card tells you na mas mag-grow pa ang inyong relasyon at may plano kayong mag-travel or mag-decorate ng bahay. Okay, so may sabi din dito na actually this is may mga chances dito para sa growth nyo, para sa pag-level up nyo. Kailangan lang po ng increased confidence. Actually, success and new doors opening to eh. Nakikita ko rin dito na nagkaroon po ng long-term abundance. Sa mga single, ang ideal type niyo po ay stable, grounded, and trustworthy. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, sabay-sabay kayo nagtayo ng trust, and stability. Ayaw nyo ng away. So this card tells you na you need to take things slow if you want the relationship to last. May bagong pasok na sa relasyon dito, oh. May ligawan, may nililigawan ka or may naligaw sa'yo. May bagong connection po. May romance na parating or dumating na. Sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, the couple is divinely guided. Oo. So may ligawan talaga ha or bagong pasok sa relasyon. May nakita nga ako dito nagkaroon ka ng time sa inyong sarili. So may promises din akong nakikita dito. Oh wow. Nakikita ko dito na nagkaroon ng wealth, family, and inheritance. Maaaring makatanggap ka ng mana, pensyon, retirement, o masaganang ani ng buhay. Single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa. Basta po, dalawang card mo nagsabi dito, nag-spend time ka sa family mo, nag-save ka para sa sarili at sa pamilya mo. Oo. Tapos may sabi din dito sa mga single na papasok ka o interesado ka lang magkaroon ng relasyon kung ito ay seryoso sa buhay. Tama nga naman. So, si Libra, date to marry na ito. So, this card is a sign na ipakilala mo na yung partner mo sa inyong ipakilala ka o ipakilala mo yung partner mo sa group of people. Opo.
So, nagkaroon ng time. So, kasi may togetherness din dito eh. So, may togetherness nga. Dalawang card po mismo nagsabi dito. Claim niyo po ha. Ang ganda nito. May dumating din. May umuwi sa'yo, may dumating, or may biyahe. May nakita kasi akong travel po dito. Sa mga single, may reminder ang card nyo po na huwag kayong magmadali na magkaroon ng relasyon. Kailangan na maging handa ka, like magkaroon ka ng vision for the future upang sa gayon magkaroon kayo ng isang healthy relationship soon. Okay? Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, make it sure na magkaroon kayo ng vision for the future or mag-create kayo ng solid foundation at mag-establish kayo ng kahit anong plano para sa pag-level up nyo. So you have success in the face of difficulty. You're inspired in doing some action. Ang ganda. Claim nyo po. Pag-imanin nyo po yung blessings na binigay sa inyo, Libra. See you tomorrow. Maraming salamat po.